mga ka-farm lahat. So ayan, new property po tayo today. Bali ang sukat po ng property is 6 hectare and then ang location po nito is Tagkawen, Quezon mga ka-farm lahat. So bali ito po yung from National Highway. So mula National Highway mga ka-farm lahat, nag-drive po tayo ng almost 15 to 20 minutes papunta rito, and then sa likod ko naman po is yung going to town proper po ng Tagkawen mga ka-farm lahat. Ayan. So mula town proper naman po, if dito tayo dadaan, so magdadrive po tayo ng 20 to 25 minutes to town proper and McDo Tagkawen mga ka-farmlat. So yun mga ka-farmlat, ito po yung right of way ng property. Ayan. So mamaya, babaybayin po natin yung property mga ka-farmlat. Ito naman po ay barangay road na, yun kung mapapansin nyo, may cemented road na po siya. So half, bali 50% cemented and then 50% po yung route road niya mga ka-farmlat. So bali ito po yung right of way, and then pasok naman po ang 4 wheels dito if i-develop. So yun mga ka-farmlat, bali usapin din natin yung seller yung dadaanan right of way after natin may viewing yung property. So yan, tara. Bali ayun mga ka-farm lahat, ito po yung right of way niya, and then nag-drive po tayo ng almost 3 minutes sa motor from barangay road, and then kung sa lakad naman po is 8 to 10 minutes walk po ito. Yan, kung mapapansin nyo mga ka-farm lahat, may hose po dito, bali sa tubig po yan, na connected po dito sa sapa, sa property mga ka-farm lahat. Ayan. So may bukal po dyan mga ka-farm lahat, hindi lang natin masusugsog kasi medyo mahaba yung tubo niya. Ayan, bali ito na po yung property mga ka-farm lahat. Ayan, so ito po yung kalawakan niya mga ka-farmlat, and then putang ina kalawatay. And bali ito po yung kalawakan niya mga ka-farmlat, and then ito na po yung sapa. Bali ito po yung boundaries ng property. So ito pong kabila ng sapa, ibang property, and then yung kabila naman po niyan ng sapa niyan, so yun na po yung kalawakan ng property mga ka-farmlat. So bali 6 hectare po ito. Ayan, so pasukin natin yung loob. Kahit mainit ang panahon, hindi po ito naubusan ng tubig. Bali, naglakad lang po tayo ng almost 8 to 10 minutes from barangay road. Pero may distance lang po ito na almost 500 meters. Ayan. So may right of way naman itong mga ka-farm lot na 3 meters. So pasok naman po ang 4 wheels pwede develop. Wala naman po tayong dadaan na mataas na part. Ayan. So yun, bali ito po yung loob niya. Ayan, bali nyugan mga ka-farm lot. And then ito yung lang yung part na bahante niya, pero nyugan po ito. Medyo madamo lang mga ka-farm lot, the reason why kaya binibenta ng seller kasi hindi na po masikaso. Ayan. Pusukin natin yung loob niya. Yun. Nyugan, and marami po itong hardwood na pwede gamitin pambahay or uling mga ka-farm lot. Ayan. Yan. So mahogany. Marami din po pala itong mahogany. May ilang puno po yung mahogany nito. Marami dyan, yung mangyom na sinasabi. Alin po? Yung akasyang mangyom, yung doon, yung akasya? na tatanaw. Okay. Sige tayo, lakarin natin dito. Una po kayo? Ito, may pantayan na ito So ito, ano po ito? Ano nga ito? Santol, ano? santol. May ilang puno po yun ng santol? Hindi ko lang alam. So yun mga ka-farmlat, aside sa mahogany,
may fruit bearing din po siya, ano, ayan. So may puno po siya ng santol. And then namumunga na po ito. So tagbunga na pala ng santol ngayon. Ayan, may mga bunga na siya, hindi pa lang hinog, mga ka-farmlat. Ayan. So namumunga na. Ayan, bali may pang update na po tayo sa buyer natin kay Sir Dennis from US. So nagpapaano po sa atin siya ng property na budget friendly lang po, ano. So napakamura lang po ito, mga ka-farmlat. And so if ever hindi magustuhan ni Sir Dennis, so pwede po natin kunin, mga ka-farmlat. Ayan, nagpapaano po siya ng property around Quezon. Plano po niyang lagyan ng hayop, ano, mag livestock. And so tamang-tama naman po ito for livestock kasi may source ng tubig, may sapa, and then buhay po ang tubig dyan. And hindi siya nauubusan ng tubig, kaya perfect siya for baka, kambing, baboy. Sa baboy, mga ka-farmlat, at least 50 to 100 heads po. If 100 head pataas, so need na po natin ng zoning permit, mga ka-farmlat. Ayan. So yun. Ano yan tayo? Linderos na? Hindi pa. Sa loob pa yan. Ayan. Mahugani din po yun, mga ka-farmlat. Then bali ito po yung yugan niya. So ito po yung hilly na part ng property. Pero hindi naman ganun kataas, mga ka-farmlat. Kaya pwede po ito kahit sa oldies. Ayan. Kahit 60 na. Kaya ilang taon ka na? Ilang taon? 55 na. Oh, 55 na. So, batang-bata. Yan, sige tayo. Ikutin natin. Malawak-lawak to. 6 hectare. Yan, kung mahilig ka magtanim, mga ka-farmlat. Yan. For retirement plan, for farming, ano. So, pwede tayo magtanim dito ng vegetable. And then, fruit-bearing trees, pwede rin. Pwede natin taniman ng kakao, santol, lansones, rambutan. So, marami po tayong pwedeng gawin sa property. Yan. And then overlooking din po ito. Tanaw ba tayo ang dagat dito? Ay, hindi tanaw ang dagat, ano? Bundok lang. Yan. Hiningal tayo dun. Ito, pantayan na, oh. Dala pa yan, ano? Oh, kasama pa yan, hanggang doon pa yan, kadulo doon. Kaya nga. So dito, mga ka-farmlat, best dito gumawa ng kubo, rest house. Bahay pwede rin. Kasi mga ka-farmlat, pag dito ka nagpwesto, bali ito po yung view mo sa umaga. Yan. Overlooking po ito. Yun. Ganda. So yan, bali ito na po yung bayan ng San Vicente, mga ka-farmlat. Ay, Barangay San Vicente na dadaanan po ng Tier 5 project. Yung de-develop po ngayon na Manila Bicol Bypass Road po. Ayan. So isa po ang bayan ng Tagkawen, mga ka-farmlat, sa magbe-benefits ng Manila Bicol Expressway po, ano. Kaya kung retirement plan na hanap mo, at the same time investment na rin, mga ka-farmlat. Kaya mga ka-farmlat, huwag nyo nang palampasin. Ako, napakamura po nito. Dati po ang price ng Tagkawayan is nagsi 68 pesos lang per square meter ang zonal value niya, na ngayon po is nagwa 105 na or 155, depende po sa location, mga ka-farmlat. Ayan, so meaning nagwa 1 million na po ito per hectare ang zonal value po ng Tagkawayan, kahit inner latan na or kahit dito tabing kalsada. Nagwa 1 million na po ang zonal value ng Tagkawayan. Ako, napakamura lang po nito, mga ka-farmlat. Ayan, so ilalagay ko lang po mamaya sa description kung ano yung price niya, no. So kung ang hanap mo yung retirement plan, at the same time investment na rin, so recommended ko itong, mga ka-farmlat. Isa po ito sa napakamura na property na hawak ko ngayon. And then maganda rin po kung sa maganda, no, kasi kung makikita nyo naman sa pinipestuhan ko ngayon, so pwede ka po magtayo ng bahay, rest house. And so ito po yung view mo, ano. So overlooking to, mga ka-farmlat. And then pasok po ang 4 wheels sa property. Pwede develop yung daan kasi may right of way naman po ito, ano. So mamaya uusapin natin yung seller ng dadaanan. And then, mga ka-farmlat, so sa right of way po, gagawa lang tayo ng agreement sa barangay. So depende yan kung bibulhin natin or agreement lang, and then ipapanotaryo po natin sa attorney, ano. So may nakakailang ano po ito, tayo, tansya mo, na kabuo ng nyug. Mga ano ito, sabi nung
bababa dito ay nakaka 1 tonelada daw ito eh, pag nakukuha. 1 tons. So yung nakaka-1 tonelada daw po ito ng buo ng nyug mga ka-farmlat. So ito po yung part na marami siyang tanim, and then yung part po dito medyo vacant na po ano. So medyo upland na po yan. So yun mga ka-farmlat, kung mahilig ka magtanim, yun po yung pwede natin taniman na nabanggit ko kanina. So pwede natin ilagay ng fruit bearing trees. So kung makikita nyo, doon sa dinaanan natin, abot dito. Ayan, may puno po dyan ng santol. So pwede natin dagdagan ng puno ng rambutan mga ka-farmlat, lansones yan, pwede rin ano. So yan po ngayon ay isa sa kumbaga mga ka-farmlat, bihira ang nagtatanim niyan dito sa Quezon, yan lansones, rambutan. So ang kalimitan lang po ng product dito is nyog ano, kaya pwede natin yan taniman mga ka-farmlat na crafted. So 5 to 10 years o 3 to 5 years mga ka-farmlat, namumunga na po ano. So napakabilis na pumunga niyan. Ayan. So yun mga ka-farmlat, 6 hectare po ito. Ayan, napakamura. Huwag nyo nang palampasin. Ayan, so yun, nakakuha tayo ng pang-update kay Sir Dennis. Ayan, kung hindi naman po magustuhan, so pwede pong tayo ang kumuha. Ano? Ayan. So yun, kung interested ka din mga ka-farmlat, so i-message lang po ako sa Viber, WhatsApp. Sasagot naman po tayo.